makuha kaya sa dasal nitong mag-amang pastor, Pastor Eddie Villanueva at Pastor Joel Villanueva. Kasi ang dating nila ay para mga pastor. Dahil kasi meron silang religious organization o grupo. Diba? Itong tatlo na mga kasong malversation of public fund na siya pong ginagawa ngayon ng DOJ at ng Ombudsman para isang pangkaso before Sandigang Bayan laban kay Senador Villanueva. Iso lang po ito, tanong lang, walang personalan kasi naman alam natin may religious organization itong mag-ama. Congressman pa si Eddie Villanueva, si Joel ay senador. Kaya lang nasa opposition ngayon. Na matagal na nagdi-deny lahat ng mga press conference, sa hearing, sa plenaryo, sa Senado, lagi sinasabi niya wala siyang alam, malinis daw ang kanyang pangalan sa flood control scam. Pero inamin po ni Engineer Alcantara na ang kanyang perang ipinadala kay Villanueva ay galing sa flood control scam. Yun ang mabigat. Yun ang mabigat na testigo. Paano ngayon maniniwala ang husgado at ang prosecutor na hindi niya alam na galing sa flood control scam yung ipinadala nung umaming nagpadala ng pera kay Villanueva? Kaya, yung pera naman po hindi ibinalik. Nasaan ba yung pera? Hindi naman eh. Mukhang pinagpagawa daw ng multipurpose yata. Baka multipurpose yan ng kanyang reliyon. Naloko na. Malversation of public fund. Maling paggamit ng pondo ng bayan. Yun ang ibig sabihin nun. Mali ang pinaggamitan ng pondo ng bayan. Di ba lumabas sa hearing yan? Yung bang multipurpose na ipinagawa, para saan ba yun? Kung yung, alam nyo, ang pera ng gobyerno, specific yan, itemize yan. Under General Appropriation Act o law, batas. Kung anong inapruba ng Kongreso at Senado at pinirmahan ng Pangulo yung batas, kung anong nakalagay doon lang yung gagamitin. Pag sinabing itong perang ito, gagamitin sa intelligence operation, doon lang gagamitin yun. Pag itong perang ito ay para sa modernization ng militar, doon lang yun, di pwedeng galawin. Pag yung perang yun ay para sa flood control, para maibisan ang pagbaha, tapos pinagpagawa ng multipurpose, abay, malversation of public fund yun. Basta i-divert mo, iba yung pinaggamitan ng pondo, malayo doon sa nakalagay sa General Appropriation Act or batas, malversation of public fund yun. Non-bailable offense. Ngayon, tatlo pala. Actually, hindi lang si Villanueva. Mukhang si Estrada at saka si Escudero matadamay. O baka si Estrada, ganun din. Kaya kahit anong pagdi-deny sa media, social media, press conference, kung ano-ano, ni Pastor Villanueva, senador, hindi niya kayang baliin sa aking personal na opinion yung pag-identify ni Engineer Alcantara, District Engineer ng Bulacan, na siya'y nagpadala ng daan-daan yatang milyon yun galing sa pondo ng flood control. Pero sabi ni Villanueva, ni Pastor Villanueva, hindi ko alam yun. Wala akong kinalaman sa flood control. Wala akong kinalaman, pero yung ipinadala nasaan? Nung sabihing ipinagpagawa ng multipurpose kung ano man, kung sino na kinabang doon. Hindi naman itininay ni Villanueva. Naloko na. So dahil makagaling ang mga prosecutor, state witness na si Engineer Alcantara, yun ang magdidiin kay Villanueva, Pastor Villanueva, senador. Si Engineer Bernardo naman ang magdidiin kay Jingo Estrada. Dahil nagkasundo sila doon sinabi niya sa hearing at sinumpang salaysay, nagbigay siya
ng assurance din dun sa mga proponent na issue niya. Kung yung magugunita, si Engineer Bernardino din ang nagdiin doon sa kanyang kumpare na ngayon ay nakakulong na. Na-justify na sa Sandigan Bayan na mayroong probable cause. Nag-deliver siya ng pera, daan-daang milyon dahil 25% umano ang komisyon ni Revilla. Na kung yung magugunita, dinala doon daw sa bahay nung panahon ng kampanya, Marso nung nakaraang taon. Wow! Ayan, detalyado. So anyway, yan po yung mga galaw. Tama lang yung ginagawa ng Executive Department. Malalim na investigasyon, malalakas na ebidensya, case build-up para maipakulong at mabawi ang pera. Although maliit pa, ngayon nababawi yata mga 22 billion pa lang sa lahat ng mga akusado. Pero ongoing po. Tuloy-tuloy po ang paghahanap ng Anti-Money Laundering Council. So lahat yan na mga updates sa nangyayari. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Isipin lang niyo ito. Sarili ko itong paniniwala at opinion. Kung si Bong Revilla nga, kaalyado, alyansa para sa pagbabago, kandidato ni Pangulong Marcos noong nakaraang eleksyon ng Mayo, pero natalo, siya yung unang nakulong. Ngayon nakakulong na. Malversation. Bakit naman hindi isusunod yung iba? Lalo na yung mga oposisyon, lalo na yung mga bumabatiko sa gobyerno, lalo na matibay ang ebidensya laban sa kanila. Eh kung yung kumpare ng Pangulo, kasi yung kanyang anak ni Bong Revilla ay nung ikasal noong 2022 before election, si Pangulong Marcos ang isa sa mga ninong. Kaya nasabi ni Pangulong Marcos isang araw, naawa daw siya kay Bong Revilla pero wala siya magagawa. Yun ang batas. Sinunod yung batas. Hindi pinigilan ni Pangulong Marcos kahit kaibigan, kaalyado, para kasuhan at ipakulong si Revilla. Na hanggang awa na lang ang Pangulo. Pero hindi niya kayang pigilan kasi yung batas ang pinairal ng DPWH, Department of Justice, Independent Commission for Infrastructure, at saka ng Office of the Ombudsman. Independent body ang Ombudsman. Kaibigan pa ng mga Remulla ang Revilla sa Cavite. Nagpapalitan lang, yun napapansin. Silang pamilya lang nagpapalitan ng pagiging governor at vice governor dyan sa Cavite. Dating vice governor, dating governor si Bong Revilla. Pumalit ang mga Remulla. Pumalit si Boying Remulla, naging governor si Remulla dyan eh. Tapos si John Vic Remulla, pero inalis doon, ngayon ay DILG Secretary. Ganyan po eh. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido, walang politikang isyo, ebidensya, batas ang pinairal. Kaya saludo ako sa inyong mga ginagawa. Good luck na lang sa mga nakakasuhan. Please like and share ng ating mga pinag-uusapan dito.